Ito mga kapare ko ay ang Red Magic 9S Pro at ang currently pinakamalakas sa phone ngayon na pwede nating mabili pagdating sa gaming segment. Kaya sa video na to, isasalang natin siya sa ating extreme gaming test na kung saan sinalangan natin to ng 17 high demanding graphics game. May kasama na ring emulated game para makita natin yung performance nito pagdating dito. Also, sinetup natin lahat ng kanilang mga settings sa pinakasagad na settings sa kayang supporting device ito sa mga game na yun para makita natin yung pinaka-performance talaga nito, yung kanyang thermal, yung kanyang battery consumption at kung ano-ano pa pagdating sa gaming. Kaya kung interesado kayo, tara pag-usapan natin to. So quick recap lang mga kapare ko, yung chipset na ginamit nga pala dito ay Snapdragon 8 Gen 3. Hindi ito yung regular version ng Snapdragon 8 Gen 3, ito yung overclock version ng Snapdragon 8 Gen 3. Basically, ito yung pinalakas na Snapdragon 8 Gen 3 sa pamamagitan ng overclocking. So pwede nyo panoodin yung full review natin para sa full explanation about sa part na to. Check nyo na lang sa description down below. Anyway, nakukuha nga pala tayo dito ng 2 million plus and 2.2 benchmark score. So pinapakita talaga na malakas itong phone na to in overall. Pagdating naman sa thermal throttling test natin, medyo under 80% siya. So ibig sabihin medyo bagsak siya sa pagdating dito sa part na to. Pero tingnan natin kung mamamax out ba ng phone na to yung pinaka-performance ng device natin bago siya magkaroon ng thermal throttling sa mismong gaming test. Mamaya malalaman natin yung part na yan. Anyway, ito yung mga ginawa nating preparation para sa paggawa ng ating gaming test. Sinet up ko sa 75% yung ating brightness dito. Nakaset up din sa 50% yung kanyang volume. Pagdating sa room temperature, naglalaro sa 27 to 29 degrees Celsius. Magsisimula nga rin pala tayo ng 100% at isa-set up natin lahat ng game sa kanyang balance performance pagdating sa kanyang gaming booster. At yun lang lahat mga kapare ko. Without being said, tara, simulan na natin yung ating gaming test. Simulan agad natin sa isang high demanding graphics game which is isa sa pinakamabigat na game ngayon, Genshin Impact. So yung settings siya dito mga kapare ko syempre, naka highest preset settings pagdating sa kanyang graphics and then naka 60 FPS pagdating sa kanyang FPS. At pagdating sa performance dito mga kapare ko smooth at decent yung nakuha nating gaming capability dito. Nakakuha kasi tayo dito ng average 60 FPS kapare ko. I-plus mo pa yung ganda ng graphics dahil nga full screen talaga kapare ko yung display netong device na to. Isa yung na-appreciate ko by the way. Kaya maraming part na sasabihin ko talaga yung display sa video na to. Pero anyway, pagdating sa kanyang FPS, maganda, stable naman sa 60 pero may mga pagkakataon na bumababa to ng 40 lalo na kapag nagta-transition tayo sa ibang mapa or kaya mayroong mga part ng mapa na hindi pa masyadong na-i-explore or kinakailang i-rendered, medyo bababa yung kanyang FPS doon. Pero yung average FPS na nakuha nito dito ay nasa 57 to 60 FPS kasi most of the time, dyan talaga naglalaro kapare ko yung FPS niya, lalo na kapag maraming animation or dun sa part na nagpaglabang ka na sa mga monster, maraming needed i-render, dyan naglalaro kapare ko yung kanyang FPS. So pagdating dito sa Genshin Impact, hindi tayo ipapahiya ng Red Magic 9S Pro. And then after ng 30 minutes sa paglalaro mga kapare ko, nakakuha tayo dito ng 41 to 43 degrees Celsius which is pretty normal temperature pa pagdating sa mga smartphone natin. Yung endpoint neto, wala tayong magiging problema sa Genshin Impact, mapa-performance man ito at saka temperature. Next naman natin sinalang mga kapare ko ay itong Wuthering Waves or WUWA. At pagdating sa settings, sinagad din natin mga kapare ko, naka-advanced graphical settings tayo dito and then naka 60 FPS tayo sa FPS option. At pagdating sa gaming performance ng device ito dito, wala din tayo naging problema. Smooth siya all the way usually at wala din tayo nakuhang mga FPS drop dito. Pero gaya ng Genshin Impact, bumababa sa 40 plus FPS yung kanyang FPS once na pupunta tayo sa ibang part ng mapa na needed i-render kapare ko. And also to be fair, kaka-install ko lang din kasi nitong WUWA kaya hindi ako nakapaglibot-libot sa mapa. Nung sinut ko yung mismong video, doon ko lang din naalibot itong mismong game. Pero don't worry, lahat ng game na yan is downloaded yung resources. Yun nga lang, kailangan ko panlibutin. Pero yeah, pagdating sa performance ito dito, yun lang naman yung nakita ko dahil overall decent yung performance na nakuha natin dito at yung average FPS neto is nasa 57 to 60 FPS din kapare ko, which is not bad. And then after ng 30 plus minutes sa paglalaro, nakakuha tayo dito ng 41 to 43 degrees Celsius, same lang din ng sa Genshin Impact. Next naman na sinalang natin dito is itong Solo Leveling Arise. And then sinet up natin yung ating graphics quality sa very high preset settings and then naka 60 FPS tayo dito mga kapare ko. At pagdating sa performance ito dito mga kapare ko, wala din tayo magiging problema kung ito yung lalaroin natin. Nakakuha tayo dito ng decent and stable 60 FPS, which is yung pinaka-average FPS natin dito is 60 FPS talaga. Pero may mga pagkakataon na bumababa to ng 55 at saka 56. It depends na lang sa nangyayari sa mismong
buong game, pero at the end is nandun pa rin siya nag-i-stable sa 60. Parang bababa lang and then balik agad. Pitik-pitik lang, mga ganung bagay. At hindi naman yung nakaka-apekto at hindi niya rin naman yung mapapansin. Kaya pagdating dito sa kanyang performance sa Solo Leveling Arise, wala siya magiging problema. Nagustuhan ko nga rin pala yung ganda ng graphics kapare ko yung mismo ng Solo Leveling Arise dito. Maganda yung skill animation at talagang mapapansin mo yung smoothness niya habang naglalaro ka. Anyway, ito yung nakuha nating temperature sa kanya. Nakakuha tayo dito ng 40 to 41 degrees Celsius mga kapare ko. Which is makikita natin dito na hindi talaga nahirapan tong phone na to pagdating sa game na to. Walang pahinga-pahinga at next naman natin sila lang dito mga kapare ko is itong Diablo Immortal. And then dito, max out settings din tayo. Naka 60 FPS tayo dito, max out settings yan. At pagdating sa ating resolution, naka high resolution pa rin dahil hindi pa supported ang ultra resolution dito. Pero pagdating sa graphics, naka very high tayo dito mga kapare ko. At pagdating sa performance ng Red Magic 9S Pro dito sa game na to, wala tayong naging problema. Sisiw na sisiw niyang kinuha kapare ko yung stable 60 FPS dito. Kahit na merong mga other player ako nakakasalubong or nakakasalumuha sa daan, hindi bumaba kapare ko yung kanyang FPS pagdating dito. Kaya kung usapang gaming performance lang and capability dito sa ating Diablo Immortal, hindi problema dyan kapare ko ang Red Magic 9S Pro. Ito nga pala yung nakuha nating temperature dito. Nakakuha lang naman tayo dito ng 37 to 38 degrees Celsius, kaya wala tayong magiging problema talaga pagdating sa performance na ito and also thermal. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman natin sinalang dyan is itong Mirror 4. Sinet up natin yung kanyang graphics quality sa quality settings. So, ibig sabihin, lahat ng settings niya dito nakakay mga kapare ko. At pagdating sa performance niya dito ay okay na okay naman kapare ko. However, yung kanyang FPS nandun pa rin sa maintaining FPS niya kagaya ng dati, which is 40 to 45 FPS. Which is sa lahat ng phone na nagawan ko ng gaming test, the same lang sila na nakukuhang FPS pagdating sa Mirror 4. Anyway, pagdating naman sa gameplay, just I said, decent kapare ko. Hindi kagaya ng ibang phone na mga na-try ko sa gaming test natin na bumababa to ng 30 plus FPS. Dito mga kapare ko, maintain siya sa 40 to 45 FPS, which is maganda yung pagdating sa kanyang gameplay. Isama mo pa yung quality ng graphics ito mga kapare ko, panalo talaga. Endpoint na to, wala tayong makikitang problema pagdating dito sa Mirror 4. Anyway, ito yung nakuha nating temperature after ng ilang minutong paglalaro. Pumalo lang naman ng 38 to 40 degrees Celsius kapare ko yung ating temperature na nakakuha dito. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman natin sila lang dito is yung Honor of Kings. Maraming mga nagre-request nito, so tinry natin. So nakasagad yung settings natin dito, max FPS, and then yung resolution natin is naka-ultra, and then yung graphics natin nakaset sa recommended para magamit natin yung max FPS. At pagdating sa gameplay natin dito, wala tayong naging problema. Smooth na smooth yung gameplay natin para tayo naglalaro ng MLBB and Wild Rift at the same times. Parang yung gameplay pang MLBB and then yung ating graphics quality is pang Wild Rift. Pagdating sa gameplay, wala din ako masasabi. Smooth na smooth, permanent 120 FPS kapare ko, as in hindi to bumaba. Ibig sabihin maganda yung optimization din ng game na to, hindi lang dahil sa phone yan for sure. Pero isa lang yung malinaw, wala tayong magiging problema pagdating dito sa HOK. At ito naman yung nakuha nating temperature dito. Pumalo lang ng 37 to 38 degrees Celsius yung nakuha nating temperature pagdating sa game na to. So ibig sabihin, sisiw na sisiw to pagdating dito sa ating Red Magic 9S Pro. Syempre, hindi mawawala sa gaming test natin yung isa pang MOBA game, which is itong Wild Rift. Sinet up ko rin kapare ko sa max out settings sa kayang i-support yung device ito dito, yung Wild Rift, nasa 120 FPS, and then naka high graphics settings. Yan kasi yung condition para magamit natin yung pinaka max out FPS ito. At pagdating sa gameplay nito mga pare ko, kung ano yung naging performance nito sa HOK, ganun na ganun din. Maganda yung graphics, and then yung kanyang FPS ay pretty decent, 120 FPS kapare ko. Maintain din yan kahit meron tayong mga clash, meron tayong mga maraming animation na nangyayari sa field, wala, sisiw na sisiw pagdating dito sa Red Magic 9S Pro. Hindi ko siya nakita nagkaroon ng pagbaba ng FPS. Pagdating sa gameplay mismo, doon sa mga laban-laban, wala tayong magiging problema. At ito yung nakuha nating temperature sa kanya. Nakakuha tayo dito ng 37 to 38 degrees Celsius lang din after ng isang game mga kapare ko. And syempre, next game natin, hindi pwedeng mawala, MLBB. Pagdating dito mga pare ko, ultra settings sa tayo dito. Wala nang kinakailangan pang pag-usapan sa game na to. Dahil kagaya ng dalawang naunang game na yun mga kapare ko, yung performance ito dito, hindi na natin kinakailangan pang i-doubt dahil overkill masyado ang Red Magic 9S Pro para sa game na to mga kapare ko. Dahil nakakuha tayo dito ng decent 120 FPS. However, dito sa overdrive mode na nalaro natin, naglalaro kapare ko ng 113 to 120 FPS kapare ko yung makukuha nating FPS sa kanya. So para sa mga hindi nakakaalam, overdrive mode po yung nilalaro ko sa MLBB kasi nag-i-enjoy ako sa mode na yon. Unlimited yung skill, kaya maraming animation palagi at hindi ganun ka-okay yung optimization doon sa mode na yon. Kaya bumababa yung FPS niya sa 113, but performance-wise, nandun talaga kapare ko yung performance ng Red Magic 9S Pro. At kapag
kapag nandun tayo sa normal or rank mode lang, nasa permanent 120 FPS yung makukuha natin dito. Kaya wala tayong magiging problema pagdating sa MLBB. At ito yung nakuha nating temperature pagdating sa Mobile Legends. Nakakuha tayo ng 37 to 38 degrees Celsius. Same lang din ng dalawang naunang game mga kaparkoy, which is nice para sa mga MOBA game. Anyway, ngayon dumako naman tayo sa mga shooting games. Walang pahinga-pahinga again ay pinasok agad natin dito kaparkoy yung ating Warzone Mobile. And then sinagad natin lahat kaparkoy yung kanyang settings. Naka-pick yung ating visual quality, yung FPS target natin, naka-uncap, naka-high yung resolution, yung shadow quality, at kung ano-ano pa mga kaparkoy. At pagdating sa gameplay nito mga kaparkoy, ay decent naman yung nakuha natin. Nakakuha tayo ng 90 to 80 FPS. At pagdating naman sa performance nito mga kaparkoy, ay nakakuha naman tayo ng decent FPS. Nakakuha tayo dito ng 90, 80, 70 hanggang 60 FPS. Kaya ganito, dahil hindi pa ganun ka-maintain kaparkoy yung optimization talaga nitong Warzone Mobile, kaya yung FPS natin naglalaro sa mga sinabi kong FPS. Pero ang maganda dyan, smooth naman at wala tayong magiging problema. At least pagdating sa kanyang gaming performance dito. Pero pagdating kasi sa thermal neto mga kaparkoy, medyo may problema tayo. Pumalo kasi ng 50 plus degrees Celsius. Dito lang sa mugot tanging game na to kaparkoy, yung ating Red Magic 9S Pro. Ang reason kasi neto, hindi nililimit kaparkoy ng ating game na ibigay ng phone natin yung pinaka-needed na FPS sa kaya niyang ibigay sa game na to. Kaya ang reason na ma-max out or masasagad yung ating mismong phone, which is maganda pa rin naman para sa akin dahil hindi ko nakitang nag-thermal throttling or biglang bumagsak yung performance ng phone natin. So sa part na to, masasuggest ko sa inyo mga kaparkoy na gumamit tayo ng phone cooler. So dito, gumamit ako ng phone cooler. By the way, dalawang brand lang yung ginagamit ko na phone cooler para sa mga interested. Itong Red Magic na cooler pan, however, wala tayong neto stand, pero don't worry, magkakaroon tayo ng clip neto at i-review natin yan sa channel. And then yung isa naman is tong Plexstone EX2 and EX3. Maganda yan mga kaparkoy. Mamili na lang kayo dalawa dyan. Anyway, ilalagay ko yung mga phone cooler na ginamit ko sa video dyan sa description down below. So dahil nga wala tayong clip kaparkoy para sa ating Red Magic phone cooler, gagamitin ko na lang muna yung ating Plexstone EX2. And then dito, nilagay natin siya mga kaparkoy at naglaro ulit tayo ng isa pang game. And as you can see, mas nakakuha tayo dito ng permanent and stable na FPS, which is pumalo ng 70 to 80 plus FPS mga kaparkoy. Unlike kanina, hindi consistent na pumapalo pa to ng 60 FPS, ngayon nasa 70 to 80 FPS lang, which is not bad. At pagdating sa thermal natin, bumaba to ng 43 degrees Celsius, unlike kanina na pumapalo ng 50 plus degrees Celsius. And to be honest, masakit na po sa kamay hawakan yung temperature na yung kanina. Kita nyo naman sa video para ako napapasok. Anyway, sa lahat ng game na na-testing natin sa video na to, itong game lang naman na to yung uminit. Pero tingnan pa rin natin sa iba para makita natin kung may iinit pa nga ba talaga. Anyway, next naman na nilaro ko dito is itong PUBG Mobile. Maraming mga nagre-request na ito. Naka-extreme frame rate tayo dito and then HDR yung graphics natin. Yun yung pinakasagad niya para sa phone na to. At pagdating sa performance ito dito mga kaparkoy, wala tayong naging problema. Nakakuha tayo ng 60 FPS pagdating dito sa PUBG Mobile. At same lang din ang performance ng ibang mga game kanina. Stable din yung nakuha natin 60 FPS dito mga kaparkoy. Pagdating din sa graphics, maganda at makikita mo agad yung kalaban dahil nga wide na wide and also walang masyadong distraction pagdating sa display nito. Kaya nagustuhan ko rin. Anyway, performance wise, just I said, stable at wala tayong magiging problema pagdating sa PUBG Mobile. And then after ng isang matagal na laro mga kaparkoy, ay nakakuha tayo dito ng 37 to 38 degrees Celsius pagdating sa kanyang temperature. Patunay lang to na hindi ganong mahihirapan kaparkoy itong ating Red Magic 9S Pro para sa PUBG Mobile. Next naman nating nilaro dito at isa sa game na nagugustuhan ko ngayon, ang Blood Strike. Sinetup natin sa Ultra FPS, High Resolution, and then naka-Ultra Graphics tayo kaparkoy pagdating sa game na to. At pagdating sa performance ng device ito dito mga kaparkoy, smooth at stable din yung nakuha nating FPS. However, nagsisimula sa 110 to 120 kaparkoy yung FPS na nalalaroan ng FPS natin sa game na to. Dahil first of all, hindi pa ganun ka-optimize naman tong game na to, pero ano gustuhan ko sa kanya, hindi siya ganun kabigatan unlike doon sa ating Warzone Mobile. At pagdating sa kanyang graphics at gameplay, kitang-kita niya naman almost Warzone Mobile to. Yun nga lang yung graphics niya, hindi talaga ganon kagandahan or ganun ka-smooth, ganun ka-sharp dahil nga medyo parang potato graphics yung dating neto pero nakadepende na lang din sa settings. By the way, naka-ultra graphics na tayo dito at ito na yung pinakasagad na graphics settings niya pero gameplay-wise, nagustuhan ko talaga itong game na to. So, isa to sa mga magiging favorite ko by the way. Anyway, just I said, wala tayong magiging problema dito. FPS-wise, stable tayo dyan pero yun nga, naglalaro sa 110 to
120 at ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha lang tayo dito ng 41 to 42 degrees Celsius, which is not bad para sa game na to. Anyway, syempre hindi pwedeng mawala sa shooting games ang CODM. Nag-settings na lang dito at ang setup natin sa kanya, ultra frame rate and medium graphical settings. Condition kasi yan para magamit natin yung pinaka ultra frame rate nito. At pagdating sa performance nito mga parekoy, hindi na natin kinakailangan pang pag-usapan to dahil alam naman natin na hindi ganun kabigatan tong CODM at halos lahat ng device dito is optimized. At least pagdating sa playability ng game. Hindi sa lahat ng settings ito dahil nga naka-medium graphics pa rin tayo dito kahit na naka-ultra setup na tayo pagdating sa kanyang frame rate. Pero anyway, pagdating sa kanyang gameplay, just I said, di na natin kinakailangan pag-usapan. Solid 120 FPS para sa MP at 90 FPS naman pagdating sa kanyang VR mode. Ganon din yung kanyang performance sa VR, walang problema, stable sa FPS na meron siya. At pagdating sa graphics, okay na rin naman. Dahil nga naka-medium settings, hindi ganun ka-special pare ko. Anyway, ito yung nakuha nating temperature pagdating sa paglalaro natin ng magkasunod ng VR and MP. Nakakuha lang tayo dito ng 38 degree Celsius, which is not bad para sa game na to. Next naman na sinalang natin dito mga kaparagoy ay itong Firelight 84. Ito na yung pinaka max out na settings na available sa game mismo mga kaparagoy ha. Naka-extreme graphical settings and high frame rate lang tayo dito. At pagdating sa performance ito mga parakoy, decent naman yung nakuha nating performance. Pumapalo nga lang to ng 40 FPS dahil yun nga yung pinakasagad na settings lang na available sa mismong game. Kaya ito lang din yung nakakuha natin mga kaparakoy. So support na to, medyo disappointed ako ng konti pa rin kay Firelight 84 dahil hanggang ngayon hindi pa rin nila nababalik yung extreme FPS. I don't know kung anong ginawa ng mga devs dito nung dati sikat na sikat tong game na to. Pero ngayon, ang badoy niya ng laruin. Ewan ko lang ha, pero no hate sa mga kaparakoy natin dyan na naglalaro ng Firelight 84. Anyway, pagdating dito, just I said, yung FPS natin, nandun lang talaga yung level niya, yung ranging. Graphics wise, maganda talaga. Performance wise, smooth din naman. Hindi siya bumababa ng below 40 FPS, like 37, 35, hindi siya bumababa doon. So pagdating sa Firelight 84, playable naman siya. At ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha tayo dito ng 37 to 38 degrees Celsius, which is pretty normal para sa game na to. So battery check muna tayo mga kaparagoy. Pumalo na po ng 4% yung ating mismong battery after natin maglaro. At pumalo na rin po kaparagoy ng 4 hours and 53 minutes yung paglalaro natin ng tuloy-tuloy. So hindi pa natin natatapos yung 17 games sa part na to, pero ipinapakita ko sa inyo kaparagoy kung hanggang saan yung pinakakayang ibigay ng battery ng ating Red Magic 9S Pro pagdating sa gaming. And as you can see, 4 hours and 53 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro. Para sa akin, quite decent na yung performance ng battery niya dito, pero hindi yan mo consider na makunat kaparakoy dahil ito ay naka 6,000 mAh of battery. Ang inaasahan ko talaga papalo to ng 6 hours or kahit 5 hours and a half. Pero para sa akin, quite decent na rin naman tong battery percentage to dahil max out naman lahat kaparakoy talaga nung settings natin. Kaya reasonable na rin naman. Anyway, gumamit na nga pala ako dito ng bypass charging and then ipagpatuloy na natin yung paglalaro. Next naman nating nalaro nito is yung Car X Street at yung FPS natin ay naka no limit and then naka max out lahat mga kaparakoy. Number system kasi yung kanyang graphic settings dito kaya minax out na lang natin lahat. At pagdating sa performance mga kaparakoy ng phone na to dito ay natuwa ako dahil bihira yung mga phone na nakakakuha ng 60 FPS dito sa Car X Street dahil talagang bumababa agad yung FPS nila. Pero may mga pagkakataon pa rin naman talagang bumaba yung FPS nito lalo na kapag magre-render ng bagong mapa or ng bagong way or bagong cities. Yan, bababa talaga. Pero dito kapag nagdi-drip ako or kaya naglilibot-libot ako sa mga mapa, wala ko nakitang pagbaba sa 60 FPS ito. Kung meron man siguro papitik-pitik lang, pumapalo ng 58, 59 pero hindi naman masyadong big deal yun para sa akin. Unlike talaga kapag pupunta ka sa cities like mag-explore ka ng ibang mapa etc. Yun, medyo yung FPS natin bumababa ng konti pero bumabalik din agad sa 60 FPS. So maintaining talaga ng FPS siya dito at saka average is 60 FPS mga kaparakoy. Ang endpoint na ito, playable na playable at wala tayong magiging problema pagdating dito sa Car X Street. Anyway, ito yung nakuha nating temperature pagdating sa game na to. Nakakuha tayo dito mga kaparakoy ng 47 to 48 degrees Celsius. Dahil ngayong performance ito pagdating sa kanyang FPS is no limit kaya ginawa talaga ng phone natin i-sustain yung pinakasagad na kaya niyang ibigay na FPS pagdating dito sa game na to. Kaya pumalo siya ng 48 degrees Celsius. So isa to sa may pinakamabigat or pinakamataas sa temperature na tala natin sa gaming test to kagaya na lang ng Warzone Mobile. At pagdating sa temperature nito ay talagang mainit yan pero meron din kasi tayong ginagamit
ginagamit na charger dahil nga hindi pa gumagana yung bypass charging hanggat hindi pa nagto 20% yung phone natin. So, reasonable na rin na umabot yan. Pero para sa akin, yung pinaka-reason nun dyan syempre, sinagad talaga ng phone natin yung pinakakaya niyang ibigay pagdating sa CarX3, which is reasonable for me. So, ang pinaka-main finding natin dito, kinakailangan pa rin talaga natin gumamit ng game cooler para sa mga game na kagaya neto na binibigay talaga lahat ng phone natin yung pinaka-full capability niya. Talagang iinit at iinit kasi ito Kaya, kinakailangan talaga natin ng phone cooler at the end of the day. Anyway, next naman nating nilaro dito is itong ating Vanishing Gray Raven, and then dito, max out settings din ulit tayo lahat. In ultra natin lahat ng settings nandito. At pagdating sa kanyang gameplay, maganda yung nakuha nating performance ito mga kapare ko. Nakakuha tayo dito ng solid 60 FPS na hindi nagbabago mga kapare ko, as in all the way sa paglalaro natin at nakailang round pa nga tayo ng playing dito. Wala tayong nakuha ditong problem pagdating sa Vanishing Gray Raven sa kanyang FPS and smoothness. Dahil usually wala naman talaga tayong makukuhang problema dito dahil kilala tong game na to sa pagiging optimized. Kaya yung animation, skill effects, FPS, wala tayong ma-doubt sa game na to. Para siyang CODM kumbaga na max out na max out. Anyway, ito yung nakuha nating temperature mga kaparkoy after natin laruin tong Vanishing Gray Raven. Nakakuha tayo dito mga kaparkoy ng 36 to 37 degree Celsius. Anyway, next naman natin sinalang dito is itong Aether Geyser, and then nakakuha tayo dito mga kaparkoy ng 120 FPS and ultra high resolution settings. So nakamax out lahat to dito. At pagdating sa gameplay niya, para lang din naman tong Vanishing Gray Raven, same sila ng playing style, and nakakuha din tayo dito ng solid 120 FPS dahil supported yun ng 120. Unlike sa Vanishing Gray Raven na 60 FPS lang. But anyway, pagdating sa kanyang graphics, skill animation, and FPS, nakakakuha tayo dito ng decent quality, decent performance, at wala din tayong nakuhang FPS drop sa kanya. Dahil nga gaya na sinabi ko, almost the same sila ng Vanishing Gray Raven. At pagdating dito, wala tayong magiging problema sa dalawang game na ito mga parkoy dahil same sila na decent pagdating sa performance sila. Lalo na sa Red Magic 9S Pro. Anyway, ito yung nakuha nating temperature sa game na to. Unlike sa Vanishing Gray Raven na mababa yung temperature natin, dito nakakuha tayo ng medyo mataas, which is 44 degrees Celsius mga kaparekoy. Which is reasonable naman dahil naka 120 FPS settings tayo dito. Pero pagdating sa kanyang gameplay, playable na playable. At para sa mga nagre-request lagi dyan ng mga emulated game para sa ating gaming test, ito nagsama na ako ng isa. At ito yung Yuzu emulated game na Boruto X Naruto or Naruto X Boruto. So ito lang yung sinama ko dahil yung iba mahirap ng hanapan ng mga drivers sila. Iba-iba kasi yung compatibility. But kung makikita natin smooth siya dito, smooth na rin yan sa ibang game. Maliliban na lang talaga sa driver na hanapin natin. But anyway, ito yung nakuha nating gameplay sa kanya. As you can see, maganda. By the way, yung setup na ito, yung pinaka-default. Hindi na ako nag-enhance ng FPS and graphics dahil yung tinry ko, nagba-black screen lang mismo kapare ko yung game. So nakadepende talaga din yan sa driver dahil sa phone naman kayang-kaya niya. Anyway, pagdating sa kanyang gameplay, nakakuha tayo dito kapare ko ng decent 30 FPS. Playable na playable yung mismong game. Wala tayong magiging problema dito. Nga pala, na-setupan ko na nga rin yung ating Red Magic 8S Pro na gamit-gamit ko currently na aking current gaming phone bago tong Red Magic 9S Pro. Meron yung isang laro na Kimetsu no Yaiba at yun, maganda yung kanyang performance doon. Pero for some reason, hindi ko siya ma-setup dito sa Red Magic 9S Pro dahil hindi daw supported yung drivers ito. So, kailangan pa kasing i-install yung driver nito para dun sa emulated game na yon. So, some way, somehow, para sa Snapdragon 8S Gen 3 or siguro dahil sa kanyang GPU, dahil GPU driver yon, hindi siya ma-install dito kapare ko or hindi nagiging supported siya. Kaya hindi ko malaro dito yung Kimetsu no Yaiba. But pagdating sa performance, almost the same lang din naman sila. 30 FPS, smooth at playable. Kaya pagdating sa emulated game, wala tayong magiging problema sa Red Magic 9S Pro. And then yan nakapare ko yung kabuuan ng ating full gaming test para dito sa ating Red Magic 9S Pro at tumagal po ng 6 hours plus kapare ko yung ating mismong gaming test. Medyo masakit na nga yung mata ko nung nagre-record ako neto, pero ito yung ating final conclusion or yung ating verdict pagdating sa device na to. Nakita naman natin na halos lahat ng game na sinetup natin dito ay kayang-kaya niyang i-handle. Yung FPS nakasagad, yung graphic settings nakasagad, yung ating gaming performance naka-balance mode, okay na okay sa mga ganong settings. Nakita rin natin yung mga game na medyo kinakailangan talaga nating gamitan ng phone cooler dito sa device na to, which is para sa akin, masasuggest ko talaga na kahit hindi ganong kabigatan yung game na lalaroin ninyo, gumamit pa rin talaga kayo ng phone cooler lalo na sa mga gaming phone dahil likas sa mga yan na meron talagang malakas sa chipset at kahit medyo maliit na game lang yung lalaroin mo at kapag naka-max out yan sa pinakasagad na settings niya, iinit yan ng konti as in papalo yan ng mga 43 degrees Celsius, which is para sa akin normal lang din naman at manageable pa rin ng mga hawakan. Ang problema kasi yung kanto neto naka-metal frame kaya medyo mainit-init, yun lang naman yung ma-advise ko.
ko. Pagdating naman sa mga emulated game, nakita niyo naman wala tayong magiging problema. Siguro dun lang talaga sa paghahanap ng driver para dun sa GPU neto. Dahil nga kagaya ng sinabi ko, yung Red Magic 8S Pro ko, merong mga game yon na merong iisang driver lang na nagpapagana sa kanila pero nalalaro naman yung mga game. Pero dito, nung tinry ko siyang i-install sa ating Red Magic 9S Pro, hindi niya kaya. So yun yung medyo malaking tanong about sa GPU neto. But anyway, yeah, performance-wise, maganda talaga itong Red Magic 9S Pro. At yun, ang full gaming test natin about sa phone na to. So kung meron kayong mga comment, suggestion, comment nyo lang sa ibaba, pag-usapan natin mamaya. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Peace out.